Ito yung mga skills na kailangan mo to be a certified DIY traveler. Number 1, map navigation. Ito ang pinaka-importante sa lahat ng skills na dapat mong ma-acquire, lalo na kung pupunta ka sa mga bansang hindi masyadong gumagamit ng English kasi mahihirapan ka magtanong-tanong ng direction sa kanila. Kaya dapat marunong ka mag-navigate ng Google Maps. Kasama dyan yung kaya mong ma-identify kung gaano kalayo yung pupuntahan mo kung maglalakad ka versus kung sasakay ka ng Grab. Dapat kaya mo ring identify kung papunta ka ba sa pakanan or pakaliwa. Minsan nakakalito kasi yan. Ang technique dyan, i-click nyo tong button na to. Kung nakaganito siya, ibig sabihin nasa taas yung north. Kahit ikot-ikutin nyo yung phone, susundan niya yung north. Click nyo lang siya uli, tapos mas maganda nakaganito siya. Kasi ibig sabihin, gagayahin niya yung orientation nyo. Kung saan kayo nakaharap, dun din nakaharap yung arrow. Sa Korea, may term sila para sa mga mahina sa directions. Kilchi, kung tawagin nila. Kilchi ako, kaya kinaugalian ko ng picturean yung plate numbers ng bus na sinasakyan ko, yung parking spot na pinarkingan ko, or yung name ng stores na pinuntahan ko para alam ko kung saan ako babalik pag naligaw ako. Number 2, knowledge of travel apps. Yan, depende yan sa bansang pupuntahan mo. Halimbawa, sa Korea, mas magandang gamitin ng Naver Map or Kakao Maps kaysa sa Google Maps. Sa Japan naman, minsan mas useful yung Japan Travel App. Sa Indonesia, dapat alam mo yung Gojek kasi yun yung version nila ng Grab. Sa Malaysia naman, Grab yung laging ginagamit na app pero may na-discover rin kami na similar app, yung InDrive. Ang galing ng concept kasi pwedeng mag-negotiate ng taxi fare both yung driver and yung customer. Pagdating naman sa mobile app for your travel activities, go for Klook. Marami na rin covered na countries ang Klook kung saan pwede kayong makakuha ng discounted tickets. Usually, mas mura yung tickets ni Klook kaysa kung dun pa lang kayo bibili on-site. Makakuha pa kayo ng additional pang discounts if you use my discount codes. Number 3, good packing skills. As a DIY traveler, kailangan rin magaling ka mag-organize ng mga gamit mo sa luggage. Ang technique para hindi mag-excess baggage, dapat laging mag-leave ng allowance. Kung 20 kilograms ang baggage limit nyo, dapat 10 to 15 kilograms lang yung dala nyo papunta. Ako, yung ibang nabili ko, individually pack naman sila, tinatanggalan ko ng hangin para makatipid rin sa luggage space. Isa pa, yung mga pantulog ko sa hotel, usually pwede na rin sila ipang-alis in case na kailangan yung damit ko pang lakad. Isa pa sa mga dapat yung tandaan, kung group kayong magta-travel, dapat isang flight booking lang kayo. That way, hindi kayo masyadong mako-conscious sa baggage limit nyo. Kung tatlo kayo, say 20 kilograms each ang baggage limit nyo. That's a total of 60 kilograms. Kung magkakahiwalay kayong magbubook ng flight, dapat 20 kilograms maximum lang yung bawat luggage. Whereas, kung isang booking lang kayo, no need na exactly 20 kilograms each. Pwedeng 40 kilograms, 10 kilograms, 10 kilograms yung hatian. Okay lang yan. Number 4, flexibility. Not everything will work as you planned. So, kailangan lagi kayong may mga alternatives. You have to be flexible in case sarado pala yung lugar na gusto nyong puntahan or in case biglang bumagyo, tapos hindi na kayo pwede outdoors. So, kailangan nyo maghanap ng indoor na alternatives. Makakatulong kung well-planned ang itinerary nyo. If you wanna find out how we plan our DIY trips, panoorin nyo lang tong video na to. And kung kailangan nyo pa ng ideas sa mga travel activities, click the link in our bio for all the videos I made about my travels. May mga travel tips na rin dyan. There you go! Safe travels!